Good evening, everyone. We will start by 7:40. Good evening once again. So, can someone verify if clear ba akong voice sa inyong end? Hello? Yes, sir. Okay, thank you. So, tonight, duha ka topics itong i-discuss. Compressive member and interaction formula or interaction value. So, I hope, no, katong gipa-print na ako sa inyo yung na-print so that you will have your handout with you. So, I'll be sharing with you na my screen. So our first topic for tonight is compression members. So manata sa tong flexural members last Tuesday. So we're now down to compression members. So these are the subtopics. Of course, the definition of compression member, the classification of columns, Euler's column buckling theory, effective length factor, slenderness ratio, and of course, the NSCP allowable compressive stress. So let's define what is a compression member. Basically, a compression member, mo lang siya mga members nga ga-carry og compressive load. So atong gina-consider here sa compression member, ato lang sang gina-assume nga
ang load is axially loaded. Pasabot sa axially loaded, ang load is na-apply dito sa centroid sa cross-section sa atuang member. So again, compression member nga, ang main purpose is to carry compressive load. So these are examples of compression members. Of course, atong column, no? Carry na siya og compressive loads. We also have the struts. Mao ni siyang part sa ato ang roof. Kini siya. Mao ni siyang strut, no? Ga-carry na siya og compressive load also. And then we have booms. Although kining booms dili ni siya structurally part ng member, but example lang ni siya sa ga-carry og compression member kining boom. Ga-carry ni siya og compression member. Kini siya. Next, we have classification of columns. Now there are 3 classifications of columns. First, we have short column. No? Ang short column, literally gagmay nga mga column, ang ilang mode of failure ani kay crushing or mabungkag siya. Like here, for example, kamtay mo aning na siya curve, no? Kay kung ang short ng column, applyan na nimo og compressive load, no? Ayang tendency na is mo ni siyang like makompress siya pamayo bitaw and mag-crush siya. And we also have long column. So ang long column, mag-fail siya by buckling. Since taas siya, na siya tendency nga kung applyan nimo siya og compressive load, na niyang maporma niya more siya og mag-sway gamay or mag-bend siya gamay. Kaya mo ni siya ang sa long column pod nga failure. Then we'll have intermediate column. So intermediate column, duwa yung possible nga failure. Pwede siya mag-fail due to buckling. Inani, maning buckling, more siya mubawog. And then, pwede pa siya mag-fail due to yielding. Yielding, katotong makompress pa maayo, mabungkag siya. So, muna siyang classification of columns. Now, let's talk about Euler's column buckling theory. Ini siya, gagawas gapon niya sa board exam. And actually, sa latest na board exam, naaday ni gawas ani, or I think mo daning dagan ng gawas, Euler's. Anyway, formula-based naman si Euler's yung mga formula. So, according to Euler buckling load theory, which was formulated or proposed by Leonhard Euler in 1757, ang ato daw mga column, kung applyan na siya nimo og load, naday tendency ana nga mo-reach siya sa specific load in which mag-start na og buckle ang imuhang column. Okay? Mo na siya ang Euler's column buckling theory. Naday specific value sa imong load in which nga mag-start na og buckle ang imuhang column. And so, mo ni siyang ang formula no sa Euler's load or buckling load. Kining Euler's load or buckling load, mo ni siyang load. Unsa kani nga load? Mo ni siya ang load nga maka-cause og pag-buckle sa imuhang column. So ang formula ana, P sub C is equal to pi squared EI over L squared, where E is the modulus of elasticity of your material, I is the moment of inertia, and L is the length of the column. And then we also have the Euler's stress or buckling stress. So, pasabot lang ani, mo ni siyang stress nga ma-experience sa imuhang column once ma-introduce ning buckling load. So, mo ni siyang stress, no? Kining buckling stress, mo ni siyang stress nga ma-experience sa imong column once ma-applyan siya sa imuhang buckling load. So, mao sa ni ang iyang formula. F sub C is equal to pi squared times E over the quantity of the squared of L over R. And so, kini siya, si F sub C, pwede rin nato ni siya i-derive. Diba, we know that stress, no, kay force over area naman lang siya. So, ato ni i-derive para ang inyo na lang memorization kung para di na mo duha ka book memorization, pwede rin nga kinilang load ang inyong memorization or buckling load lang yung memorization. Kaya again, ang Euler stress or any stress, ang formula naman gid ana kay force over area. But anyway, ato ning ipakita yun sa ni pag-derive ang
buckling stress nga formula. So anyway, diba we know that stress is equal to force over area. So dani buckling load over area sa imong cross section. So ang buckling load, ang formula sa buckling load is kini, pi squared times EI over L squared. So mo ni siya sa imong numerator divided by area. Then if you remember, R squared is equal to I over A. So gihatag na ko nino sa katong basics of steel design. Di ba ang radius of gyration, ang formula sa radius of gyration kay square root of I over A. So kung i-square nimo si R, no, i-square nimo si R squared, i-square po nimong quantity nga square root I over A, ang mabili na lang kay I over A, matangtang si square root. So maka-create ta ani nga equation. And so, dulaon na to siya. Bali na to si A sa pika side. So, mo ni siya, I is equal to AR squared. Ato lang din ang isubstitute si I. Ato lang isubstitute ang AR squared sa I. O, nara atong isubstitute. Pi squared times E. Si I dayon, giilisa na to og AR squared. So, divided by L squared over area. Makancel na to si area. Ay, sorry. Wala pa din. So, makancel na to si area. No, makancel si area. Ang mabilin din kay pi squared E R squared over L squared. Ato lang ding ipanaog si R sa baba, sa denominator, mo na din ni siya. L over R squared. So, kamo, para gamay ra ang memorization, pwede ra, kinira yung memorization si buckling load. Kay again, si buckling stress, force over area ramang gyapon. So, masolve ra nimo siya. And so, we have also effective length. Sama ni si effective length. Katong gi-introduce nga mga formulas ni Euler, ni Leonhard Euler, katong buckling load and buckling stress, sa iyang study, no, sa iyang analysis, iyang gi-assume nga ang mga support sa column or ang mga terminal points or mga end points sa columns kay puros lang mga pin connection. No, iyang gi-assume nga ang end sa column, ang duha ka ends sa column kay mga pin lang siya, no, iyang gi-assume. Which is dili siya kana ang case, which is dili siya kana permi ang case, no? Because in real life, no, dagan man pwede klase-klase nga terminal points or end points ang atong mga column. Oh, since restraints play a major role in the column's stability, no? Ang restraint daw sa mga column, like kanang mga pin, kanang mga support sa column, nagplay siya og dako nga role, no, sa stability sa tong column. That is why dapat daw nga i-consider daw nato na siya nga factor, no? Dili lang daw ta mag-assume nga permanent pin connection, no? Busa mo nang na-introduce ang effective length factor by Julian and Lawrence. So nag-introduce sila og effective length factor sa equation ni Euler, again para ma-consider nato ang restraint or ang condition sa restraint sa ato ang mga columns. So inani ni mga effective length factor, no? I hope nga yung ma-remember. So kung pin connection or pin connected ang ends, like kini siya, no? Pin and pin, ang yung effective length factor kay 1. If fixed and free ends, no? Nakay fix, na din kay free end dani, ang imuhang effective length factor kay 2. Pag fixed ends sa both ends, no? Fixed dani, fixed po dani, ang imuhang effective length factor kay 0.5. Pag pinned and fixed ends, ang imuha pong effective length factor kay 0.7. Actually, no, nagka-differ ang atong effective length factor depende sa ato ang support. So, nani na siya pag-analyze. Kining fixed ends, tanaw sa nato yung fixed ends. No, kung fixed ends siya, both ends naka-fix, mas dako siya resistance, di ba, against buckling. No, remember, no, ang mga fixed end, di ba, kay dili sila ga-allow og di ba, remember ang mga fixed end, ilahan ang gina-resist, di ba, ang rotation
gina-resist nila ang moment. So kung nakay duha ka fixed end dana, mas lisod i-buckle ang imuhang column. So that is why ang mong effective length factor is 0.5 lang. O kini pong fixed end and free ends. So kung fixed dani, free dani, so sa imong free end, walay mag-support dana. So dako kayo possibility nga mubakol siya dara sa imong free end. That is why ang imong effective length factor dako pud siya. So mo na siya tong pagsabot no sa effective length factor. Mugamay siya pag dakog resistance ang imuhang mga terminal points against bending. Tapos mudako pud ang imong effective length factor if ang imuhang mga endpoints kay gamay siya og resistance against bending or against buckling. So kung pangutana, memorization ba ni? Yes, memorization dapat ni siya ha sa inyuhang board exam pohon. Memorization nato ni siya kay manggawas gini siya, gamiton gid nato ni siya. But ang question is, what if sir sa problem kay naghatag siya og effective length factor? Unya inyo na ning gi-memorize no? Inyo ning gi-memorize. Pero pag abot sa board exam naghatag siya og lahi nga value. So again, gamiton kung unsa ang gihatag. Okay? Dili nato ni gamiton kung gihatag siya sa board exam. Okay? Dapat jud ma-override ni nga mga values. I-follow nato kung unsay gihatag ni Ma'am Praxi. Next, okay, so since mag-apply man ta og effective length factor, mao na din siya ang final formulas para sa buckling load and sa buckling stress. Actually, ang length no, gidugangan lang nato og K. Isumpayan lang nato siya K, gitaparan lang nato K. But overall, same ra gyapon ang formula. Again, na-add lang si effective length factor nga K. Kilid sa L. And so we are now down sa NSCP allowable compressive stress. So mao na siyang naa sa inyuhang handout kung inyong mga gi-print. Question. Kung kato si allowable flexural stress or allowable bending stress nga code ginahatag sa board exam, no, ginahatag man to siya. How about man si allowable compressive stress nga code, ginahatag ba ni siya? Actually no, naay case, naay time sa board exam nga wala siya gihatag, no? Memorization gid siya. Total gamay raman sad noon ni nga mga formulas. Pero katura sad siya nga time no nga wala siya gihatag ang kini nga code, wala siya gihatag. Pero actually no na chika gyapon dito sa review center nga bisag wala ni nahatag, na timingan nga wala ni nahatag nga gyapon naka-perfect sa pisad. Kay again, ihaning gi-memorize. So kung nara din na sa inyo kung memorization ni ninyo or dili niyo memorization. But again, kung gusto ka safe, memorize na lang. Okay? So nana sa inyo ang handout ning NSCP allowable compressive stress. And now let's move sa mga sample problems. So for sample number 1, so manioy an 8 meter long steel column is pinned at the top and fixed at the bottom. The column is provided with lateral support at mid-height in the weak direction. The properties of the column section are given. There are moment of inertia about X, moment of inertia about Y, and area of our cross section. So mo ning gipangutan na letter A, a critical effective slenderness ratio, letter B, a critical load, letter C kay minimum length of the column for which the Euler's formula is valid if the proportional limit of the steel used is 320 megapascal. So mo daning story no. Solve sa din nato ang critical effective slenderness ratio of the column. So unsa may formula sa effective slenderness ratio? Okay, mo ni siyang formula no sa effective slenderness ratio. Okay, mo ni siya KL over R. Pero na kay duha ka buok nga effective slenderness ratio. About X and about Y. So natay about X mo ni
R sub X. Mo ni about X ni siya. Naputay about Y. Mo po tong KL over R sub Y. Okay? And then, just a reminder, no, di ba ako di ba naghatag kong example sa pag-solve sa radius of gyration para sa beam or para sa mga flexural member, no? Naghatag ko last time. Di ba kato, wala na to gi-consider ang whole section. Ato lang gi-consider dito kay a whole area sa compression flange plus 1/3 dayon sa compression web, no? Mora na siya itong gi-consider basta beam or flexural member. However, basta mag-deal na kita og column, whole section ang atong i-consider. Okay? Whole section ang atong i-consider. And di ba dito sa flexural member, no? Ang slenderness ratio, di ba? Again, ang slenderness ratio, ang formula kay R is equal to square root of I over A. Di ba ang moment of inertia dito nga I kay about Y, no? Sa katong flexural member, about Y siya nga moment of inertia. Pero dani sa column, kung about X nga slenderness ratio, ato pang panggamiton, about X pod nga moment of inertia. Kung about Y nga slenderness ratio, about Y pod nga moment of inertia atong gamiton. So like this, no? KL over R sub X, this is about X nga effective slenderness ratio. So substitute, okay ni, no? Diba, again, ang formula ni R kay square root of I over A. But since again, about X man nga radius of gyration, no? About X pa datong gamiton nga moment of inertia. Oh, now, effective slenderness ratio of the column, no? O, tanawon nato ang K. Pila man ang K ani? K ani kay 0.7. O, nga asa man gikan si 0.7. No? Tanawon nato ang support or ang terminal point sa tong column. O, mentioned dani, no? An 8-meter long steel column is pinned at the top and fixed at the bottom. Pag imo ganing terminal point sa imong column kay pinned and fixed, no? Ang iyahang effective length factor ay na kay 0.7. And then ang length nato kay 8,000 mm over square root of moment of inertia 178.1 times 10 to the power of 6 over total area. The answer is 37.83. Okay, mao pa na siya sa tuang X or about X nga effective slenderness ratio. Try na po nato ang about Y. O mo ni siyang sa about Y. Substitute lang. Oh. Now, nganong pag-abot sa Y kay 1.0 na lang, na 1.0 man ang effective length factor. Unya nga po ang length na imog 4,000 mm. So basa ta balik sa given nga problem. Giingon dani, the column is provided with lateral support at mid-height in the weak direction. Pag nagi-mention nga weak direction, automatically or by default, mao gina siya ang atuang Y. Mo na tong Y-axis. So, about daw sa Y, naa siya'y lateral support at mid-height. No? At mid-height man. So, tunga-tunga sa height. Pila ang height sa column? 8 meters. So, tunga-tunga daw sa column, which is 4 meters, na do'y lateral support dana. Okay? Pag naagani kay lateral support, no? Ay, by the way, kining length, morning unsupported length, no? Unsupported length no siya ha, ang L. So, that is why 4,000 mm ang atuang unsupported length sa about Y nga section. Kaya again, sa about Y or sa weak direction, naman day support sa mid-height, no? So, pila na lang ang height nga walay support mo ng 4,000 mm. O tapos, asa manigikan si 1.0? No? Atong gi-consider no 4,000 mm, okay? Put pasabot, putlo nato siya sa 4,000 mm ang atong column, okay? So ang mabilin din nga support support sa pinned nga top, no? Og sa tunga-tunga nga atong giputol. Naputay isa nga giputol nga fix sa bottom, then yang sa taas nga portion kay putol, okay? Pag nagani putol, pag nagputol gani ka, automatic i-assume nimo na as pinned support. Okay? Again, pag magputol ka sa column,
no, ang kanang imong giputlan automatic mahimo na siya og pin connection. Okay, so buot pasabot, pagputol nimo sa 8 meters long nga column, na kay duha ka column na butang, okay? Column sa pababa, column sa pataas, okay? Sa pataas nga column, ang terminal points niya kay pin ug pin. Kay di ba pin man ang top, okay? Pin sa top, din sa pinutlan, pin pod. Okay, so na kay pin to pin nga terminal points. Sa baba nga column nga imong pinutlan, ang support pod nato kay fix and pin. Okay, fix sa baba ay fix sa baba, tapos sa pinutlan dayon nga pin. Okay? So, busa ni siya na 1.0, no? Busa ni siya na 1.0. Kay tungod ato dapat i-consider ang pin-to-pin nga connection. Nganong siya man natong i-consider? Di ba pag pin-to-pin nga connection, imong effective length factor 1.0, right? Pero pag fixed to pin nga connection, ang imuhang effective length factor 0.7. Okay, kung kinsa may mas dako. So mas dako si 1.0. O nganong mag-goal man ta og mas dako? Kay tungod ang gipangutana sa question, critical effective slenderness ratio. Pag naganing term nga critical, dapat atong i-aim or it-aim na tog pangita ang pinakadako nga value sa tong effective slenderness ratio. So that is why dili 0.7 atong gigamit dani but 1.0. Kay again, critical ang gipangayo. So mas gusto ta nga mas dako og value ang atong ma-solve. So much for that. Ang answer ay ni kay 83.18 sa about y. Sa about x, 37.83. Again, ang pangutana, critical effective slenderness ratio. So pag critical gani, pilion nato ang mas dako. Ang answer, 83.18. So inani ni siya sa column ha. Pag mag-solve gani ka og column, no, pag mag-solve ka og column, duwa ginaiyahang slenderness, critical slenderness ratio. Next, critical load. Formula based ra ni critical load. Unsa man tong gamiton nga formula for critical load? Syempre Euler's load or buckling load. Substitute ang given, pi squared times 200,000 megapascal. O mangutana mo, sir, wala man gihatag dana si ang value ni E or modulus of elasticity. O pag dili ihatag gani ang modulus of elasticity or wala naghatag darig properties, i-assume nato nga ang atong steel kay 836. Ang EDI guys, ang EDI constant na siya for steel, 200,000 megapascal. Since steel design man so nag-deal tag mga steel, so 200,000 megapascal. And then ang I, atong gamiton nga I is asa nag-critical ang atoang loading. Asa nag-critical atong loading? About X or about Y? Di ba about Y? Dari di ba ta nakakuwag critical effective slenderness ratio about Y? So that is why ang atong gamiton po dani nga moment of inertia katupong about Y. Then effective length factor 1.0. Ano nato din gigamit nga unsupported length since about Y man ang critical nga area, 4,000 lang, dili ta magamit og 8,000. Kaya again, about Y ang critical nga portion, dili about X. So makuha na to ang buckling load, 2,319 kilonewton. Okay, determine do nato ang minimum length, no? For which the Euler's formula is valid. Okay, by the way guys, ang Euler's formula valid lang siya sa proportional limit, no? Tama lang siya sa proportional limit. Bawal na siya mo exceed ana, okay? Ma-remember niyo ang Hooke's law katong stress strain diagram, no? Dito ra taman sa proportional limit applicable si Euler's formula. Okay? So natay stress here, no? Mao daw ni ang taman sa proportional limit, 320 megapascal nga stress. Okay, so ato lang i-substitute. Again, along weak axis ang critical slenderness ratio. Ato lang i-substitute. 3,020 megapascal is equal to pi squared times 200,000 megapascal
over, again, about y atong critical. So, ang atong effective length factor kay 1.0 times length mo na itong ginasolve over square root of 18.8 times 10 to the power of 6. Okay? Mo ni siyang moment of inertia. Again, about y, kay about y ang critical, over 8129, which is the area. Answer is 3.8 meters. Pero mali ni siya. Okay? Mali ning 3.8 meters. O nganong mali man na siya? Mali na siya because again, atong gi-consider, di ba, kay ang y direction, di ba? Sa y direction, giunsa nato ang length. Di ba, i-divide sa nato 2 ang length, kay again ato siyang giputol kay naay support sa mid-height, right? So dapat L over 2 sa ni para ma-solve nato ang length. L over 2 sa ni. Kay again, about y-axis, no? Or I mean, along y-axis ang naay critical slenderness ratio. So that is why, di ba sa y-axis, di ba, kay nagputol ta. So dapat putulon po nato siya into 2 ang length. So ang correct answer is 7.5 meters. Sample number 2. A column is built up from 4 300 mm by 16 mm plates welded to form a box section having a width of 300 mm along the x-axis and a depth of 332 mm along the y-axis. Unbraced column length with respect to lateral buckling about x-axis is 12 meters. With respect to lateral buckling about the y-axis, the column is braced at third points so that the unbraced length is 4 meters. Assume pinned ends for both axes. Side sway is prevented. Okay. So, now that I built up nga column, it is made up of 4 plates forming a box section of which the width is 300 mm and the height is 332 mm. Okay, the thickness of each plate, of course, is 16 mm. Now, determine na nato ang effective slenderness ratio of the column with respect to the lateral buckling about x-axis. So again, pag about axis ng effective slenderness ratio, mora ni siya ang formula. Okay? So before ta maka-proceed, ana, we know nga, we know that radius of gyration is equal to square root of I sub x over a. Since wala mo tagiga-tagaan og moment of inertia about x, an area sad, ato sa nang isolve before we can get the answer for this question. So solve sa nato ang total area. Pwede na nato, no, i-treat as big rectangle, no, minusan din nato aning small rectangle. Makuha na tong area sa tong section. So for the big rectangle, ang area kay 300 times 332. For the small rectangle, ang area kay 268 times 300. Na 268 times 300. So the total area of the section is 19,200 square mm. Next, moment of inertia about x. O pag mag-solve tag moment of inertia about x, no, pwede na po ta magamit ani nga equation. Moment of inertia of the big rectangle minus the moment of inertia of this smaller rectangle. Okay, formula. Amara ni. 300, di ba ang formula naman sa moment of inertia basta rectangle kay BH cube over 12. So morning 300 base, no, base sa dako nga rectangle times height nga 332. So ato siyang i-cube ang height over 12 minus base sa smaller rectangle 268 times height niya nga 300. So 300 cube over 12, makuha na tong moment of inertia about x, 311.86 times 10 to the power of 6. So nanatay area, na napod tayo moment of inertia about x. So pwede na nato na siya i-substitute aning ato ang formula. O nganong 1.0 na po ang atong effective length factor, no? Giingon dani, no, nga unbraced column length with respect to lateral buckling about x is 12 meters. So 12 meters daw ang length sa to ang column. So ang K, giingon dani, no, nga assume pin ends for both axes, no? Pin ends daw ang support sa
duha ka axis. So that is why pag pinned ang imong ends or terminal points sa imong column, ang imong effective length factor kay 1.0. Again, sa about x, no, with respect to x-axis, no, wala siya braced. Which means nga, ang length niya or ang supported length niya kay it remains the same na 12,000 mm or morning 12 meters. So answer for this is 94.16. Next, solve na po nato ang effective slenderness ratio of the column with respect to lateral buckling about y-axis. Ano natin sa y-axis? So, KL over R sub y. Okay? Solve na sa taog. Moment of inertia about y. Again, nanatay area na nasolve na to kaganina which is 19,200. So, moment of inertia na punta about y-axis. Pag y-axis, sorry, that's supposed to be minus. Minus na siya ha. So, y-axis na punta, mabali lang no, since rectangle, mabali lang. Ang ma-cube na pod ang imuhang base. So, may siya b cube times height over 12. So, consider sa nato ang big rectangle. So, ang ma-cube na pod kay ang imuhang base. So, imong base kay si 300. So, siya ang na-cube, no? Times height nato nga 332. Divide lang din nato siya og 12. Minus sa smaller nga rectangle. Okay, sa smaller rectangle, ang base is si 268. So, mo na siya ang na cube nato. Then yung height is 300, okay? Nara si 300. Then divide lang nato og 12. So makuha na tong moment of inertia about y that is equal to 265.78 times 10 to the power of 6. So ato lang i-substitute dani. Oh, natingala na pod mo nganong 4,000 na lang man ang length. Nga kaganina 12,000 man na. Okay, basahon nato ha again. With respect to lateral buckling about y-axis, okay, the column is braced at third points so that the unbraced length is 4 meters. Unbraced or unsupported length, same rin na siya, is 4 meters. So that is why 4,000 na itong gamiton. Kaya again, ang L, dili na siya total length ha, but L is the unsupported length. So that is why dani sa about y, no, 4 lang ang 4,000 mm lang ang unsupported length. So kompleto na ni masolve na nato ang slenderness ratio with respect to y. 34.00. So solve na nato ang buckling stress of the column. Mo siyang formula. Ay mo siyang gipangayo. O morning formula di ba sa buckling stress. O natay again natay duha ka nakuha nga slenderness ratio, effective slenderness ratio. About x 94.16. About y 34.00. O kung pangutanon ta mo, which among the two is the critical or more critical? Of course, ang critical gani mas dako og value. So here, ang critical nga effective slenderness ratio kay kining about kang x. So with that, since siya man ang critical, ihapod ang ato ang gamiton para mag-solve ta og buckling stress. So substitute lang nato. Sorry, again, for critical, use a greater value. So pi squared here times 200,000 over, since siya man ang critical, si 94.16, which is about kang x nga buckling, mo ni siya ito lang i-substitute. 94.16 squared lang nato. So makuha nato ang stress as 223 megapascal. And then last, determine daw nato ang buckling load of the column. O nakay stress. Pwede nato ni magamito ng stress is equal to buckling load over area. Diba? Nanatay stress, 223. Nanapotay area, nasolve na to kaganina. Diba? So makuha na nato si buckling load. Substitute. Ito lang algebraically. Ito lang gi-transpose or gi-multiply. And so, we substitute, again, ang stress is 223
then area nato is 19,200, so makuha na nato si buckling load, which is equal to 4,281.6 kilonewton. Next, third problem. So prepare ang inyong code ani kay magamit na ginato ang inyong code. So naday a wide flange steel section 21 by 44 having an unsupported length span of 12 meters is to be utilized by the subcontractor for the new College of Engineering and Architecture building. Due to some conditions, the column is under a fixed and hinged terminal points. The following are the properties of the said section. So, modeling properties sa tuang section. Okay? Okay, morning mga given. Oh, ang story daw na isa ka column of which ang yung terminal points kay pin or hinge and fix. Mo ni ang section sa tuang column. Nasa depth nga 350 given na rao. Tapos siya flange breadth given 250. Thickness of the web that is 9.5 given. And then thickness of the flange that is 16.4 mm. So ang first question, i-determine daw nato ang effective slenderness ratio of the column with respect to lateral buckling about X. So syempre mo gyapon nga formula KL over R sub X. But again, with respect man ta kang kang X-axis, no? Or about kang X-axis. Okay? So, okay, ito lang gipakita ang formula ni radius of gyration, which is equal to I sub X, square root of I sub X over A. Okay, remember this always, no? Memorize na siya. Okay, mo ni siya, no? By the way, ang length sa tong column kay 12 meters. Kung anong 0.7 man ni, again, kay ang terminal points nato kay hinge and fix. So, nawa na to dani, pag hinge or pin and fix, no? 0.7 ang iyang effective length factor. Substitute lang nato atong mga nakuha nga values, 0.7 times 12,000 over the square root of 266 times 10 to the power of 6 over 11,550. So, makuha nato ang effective slenderness ratio with respect to lateral buckling about X-axis. Okay? Mani siya, 55.35. Now, dahil napunta kang effective slenderness ratio with respect to lateral buckling about Y. So, mo pa ni kang lateral buckling about Y. Okay? Ang ma-change lang gid kay moment of inertia, no, nga about Y. Okay? Substitute. O, mora gyapon, no, kay wala man ta nagputol sa tuang column, kay wala man gi-mention didto nga naaday naabay gibraced ba ang atoang column. Wala man gibrace ang atong column. That is why ang unsupported length remains 12,000 mm. So substitute K 0.7. Again, still it's 0.7 because ang ends or terminal points sa tong column kay hinge and fix. Okay? So 0.7 times 12,000 over square root of moment of inertia sa itong Y, nara given 44.54 times 10 to the power of 6 over total area. So makuha na to ang iyahang effective slenderness ratio of the column. So pangutanon mo, asa man ang critical effective slenderness ratio. So ang critical, again, mas dako og value. So ang answer dani is 135.268. Next. Determine daw nato ang allowable axial stress. Nag-mention na po siya og allowable. Pag again sa problem, mag-mention na gaya na siya og allowable, permissible, ana, matik gina siya no nga, magamit ta ana og NECP nga mga code. So katong akong gipa-print, no, mo to siya ang atong gamiton. So like here, no, mag-solve da ta og allowable axial stress. So pilang lang ang makayang nga stress or axial stress ang makaya sa ato ang section. Okay, so
I hope no na yung handout with you para masubay ninyo ang process. So dali ra kayo na siya. First, kailangan sa ginato i-identify ang critical effective slenderness ratio. O di ba kabalo na mag-identify ana katulang pinakadako nga value. O di ba mo ni ang pinakadako nga value. Mo ni siya ang greater value sa tong na-solve ka ganina. KL over R, or the critical effective slenderness ratio, is equal to 135.268. For step number 2, no, i-compare nato ni atong na-solve nga critical effective slenderness ratio sa compression index. Then ato dayong i-identify ang iyahang case. By the way, so pag short column, makonsider nato siya as short column if ang atong critical effective slenderness ratio kay less than or equal sa tuang compression index. Then long column siya if ang atong critical effective slenderness ratio is greater than sa atuang compression index. Okay? Morning formula sa compression index. I guess na gyapon sa inyuhang handout. Yes? Na di ba na sa inyong handout? So, ato sa ning isolve si compression index. Okay, si 2 pi squared, ato lang substitute no, 2 pi squared times 200,000 megapascal over 250 megapascal no, kay mo nang Fy, given na siya no, Fy is 250 megapascal. So, atong compression index is 125.66. So, ato din siyang i-compare sa atong critical effective slenderness ratio. Comparing, no? Since ang atong critical effective slenderness ratio kay mas dako or greater than sa tuang compression index, no? KL over R is greater than our compression index. Therefore, mabilong siya sa long column. Narao, mabilong siya kang long column. And so, mag-solve na dayon taog allowable axial stress under its column. So, dali ra kayo. Under its classification. Since na-classify naman nato siya as long column, tanawon din nato unsay formula sa allowable axial stress pag long column. O, di ba pag long column, mao ra niyang formula, 12 pi squared times E over 23 times the critical effective slenderness ratio squared. Substitute 12 pi squared times 200,000 over 23. Then kini di bang KL over R mo naman ni atong critical effective slenderness ratio squared lang dayon nato. So that is 135.268 squared. So makuha nato ang allowable compressive stress ato ang column which is equal to 56.29 megapascal. Next problem, sample number 4. Sample number 4. So, naanapod tayo built-up section with a span of 10 meters and is made up of a wide flange. O, diba? Maning wide flange. Kini wide flange ni siya, wide flange. Then, narin siya 2 steel plates. Narao steel plates. Steel plates. Nga nag-adjoin together as shown. Okay. Mani siya yung constraints, ay restraints. It is under fixed and pin end connections. It is also noted that a bracing is applied 4 meters from the top about the weak axis against buckling. Okay, remember niya nga, naday bracing which is applied 4 meters from the top of the weak axis. So, naday bracing. So first, maning mga given, kaya mo niya ito ang cross-section, mo niya yung dimensions, flange breadth 250, thickness of web 9.5, thickness of flange 16.4, and the depth is 350 mm. So, nasa duwa ka plates, di ba? Siya duwa ka plates. So, ang thickness of plates is 12 mm, and then ang length is the same 350 mm. So, first question is, ang effective slenderness ratio of the column with respect to lateral buckling about x-axis. So, mara gyapon niya about x-axis, balik-balik lang no. KL over R sub x. Okay? Again, ang radius of gyration, basta column, ang formula kay I sub x over A.
Solve sa nato ang total area. Wala man tagi-tagag total area, no? Nagatagog area, yes, pero kini siya nga area sa wide flange lang ni. Okay, kining 11,550 sa wide flange pa lang na. Since sa tong gusto nga area kay total man, so dapat mag-add pa ta ani para sa tong duha ka steel plates. So total area is area sa flange plus area sa plates since duha man natong plates. Okay? So that is just equal to 11,550 plus 2 kay again ay duha ka plates no sa isig ka kilid. 2 times 12 times 350. So makuha na to ang total area which is equal to 19,950. Solve din na to ang moment of inertia about x. Again, moment of inertia about x because kini kay atong ginasolve dani kay critical effective slenderness ratio no about x axis. Okay? That is why ang atong gamiton pod nga ay gamiton nato nga moment of inertia kay about kang x axis. Okay? Nani lang nato siya pag-solve. A moment of inertia sa flange plus moment of inertia sa plates. Given na no ang moment of inertia sa tong flange which is equal to 266 times 10 to the power of 6 plus moment of inertia sa ato ang plates. Since ang plates nato kay rectangular man, BH cube over 12. So 2 times B nato which is 12 no kay 12 ra ang thickness ani 12 times height 350 so cube na tong 350 over 12. O nganong wala man ta nag-distance formula o wala tay gi-distance formula. Di ba? Wala tay gi-distance formula, wala tay gi AD squared, wala tay AD squared. Kay again, nag-coincide na niya paminaw nani ni siya pag-identify kung magamit ba ta og distance formula or not. Magamit ta og distance formula if and only if ang neutral axis sa ato ang whole section again na magamit lang ta og distance formula if ang neutral axis sa whole section is dili ga coincide sa neutral axis sa individual nga mga shapes or individual nga mga entities. So like for example, tanaw nato ning figure, asa man ang iyahang neutral axis ani along x. Di ba? Kung along x, since kung magpaagi kada na og x kini magpaagi kag neutral x axis. Di ba tungaon lang niya kay symmetrical siya sa top and sa baba. So we can say nga ang iyang neutral y-axis nasa tunga. Okay? Nasa tunga. Na-identify na nato nga nasa tunga ang neutral neutral x-axis. Tapos ato ring tan-awon ang mga neutral x-axis pod sa tong individual nga mga shape or section. Like for example, di ba kini wide flange, isa ni siya ka shape or isa niya ka section. Asa man yung neutral x-axis? Di ba narapod sa tunga? Right? Narapod sa tunga iyahang neutral axis. So, dili na ito magkailangan magamit og distance formula sa flange. O how about sa plate? O kini nga plate, ato ni consider. Asa man iyang neutral x-axis? O di ba naragyapon siyang tunga-tunga? O di ba nag-coincide iyahang neutral axis sa neutral axis sa whole section? Okay? That is why di na nato kailangan mag-distance formula. Anyway, so much for that. Okay, masolve na tong moment of inertia about x which is equal to 351.75 times 10 to the power of 6. So substitute na tong mga given. So again, di ba? Anong tingala na pod mo anong 0.7 ni? Okay, gi-mention ka ganina sa problem nga ang terminal points no about si terminal points nato kay fix and pin. Again, pag fix and pin 0.7. Since wala man siya wala man siya i-support no. Wala may brace or wala may bracing ang atuang height sa column about x-axis. So ma-retain nato ang length nga 10,000. So substitute po nato nakuha nato nga moment of inertia about x. Then area dayon, the answer is 52.72. For letter B, ako lang gikopya no ang area kay na-solve naman nato. For letter B,
Determine nato ang effective slenderness ratio of the column with respect to lateral buckling about y-axis. So, about na punta kang y-axis. So, ang ma-change lang kay radius of gyration nga with respect na punta kang y-axis. Umani siya. Pulian lang nato ang inertia nga about y. O, solve na punta og inertia about y. O, pag about y, o tanaw na sa nato, asa kaya ang neutral y-axis sa whole section? O, naragyapon dani ang neutral y-axis sa whole section. Nara sa tunga. Diba? Nganong naraman sa tunga? Kung mag-draw ka na og imaginary line or i-draw nimo dara si neutral y-axis, ang isig ka kilid, dani sa left portion, ug dari sa right portion, equal ang iyahang area. So that is why by principle of symmetry, makabalot nga si neutral y-axis sa whole section naradani. Naragyapon sa tunga. Okay? O, tanaw na rin nato ang individual section kung nag-coincide ba ang ilahang neutral y-axis. O kung unahon sa nato si wide flange, focus sa makang wide flange. Asa man iyang neutral y-axis? Diba? Si wide flange, ang iyang neutral y-axis, naragyapon sa tunga by principle of symmetry. Okay? Naragyapon sa tunga. So, kailangan ba nato siya dugangan og distance formula? Dili na. Di na nato dugangan og distance formula si flange. Kaya again, ang neutral y-axis ni flange nag-coincide sa neutral y-axis sa whole section. O how about sa plate? Okay, consider nato ni si plate. Okay, ni plate 1. Asa man ang neutral y-axis ni plate 1? O di ba nasa iyang tunga-tunga pod? Kay rectangle man inara pod dari sa iyang tunga-tunga ang iyang neutral y-axis. O ang pangutana, ang neutral y-axis ba ni plate nag-coincide sa neutral y-axis sa whole section? Di ba kang plate naradari ang neutral y sa whole section naadani? Okay. That means kailangan natog distance formula about kang plates. Since duwa man ka buka plates, no? Duwa man ka plates na so 12 cube times 350 over 12. Kaya again, b cube times height over 12. No? So 12 cube times 350 over 12. Plus, duha pod gyapon ka distance formula, no? 12 times 350 times 131. So mo ni ang b. 131. Mo din ang area sa individual plate. 12 times 350. No, pangutana, asa man nagikan si 131 na pod? O, di ba? Sa tunga-tunga dani sa ato ang whole section, padulong dani nga junction na kay katunga sa 250 pila 125. Dugangan lang din mo og 6, no? Katunga aning plate padulong sa katunga sa plate. Since 12 man ni siya, katunga sa 12 is 6. So 6 plus 125 mo nang natay 131. So moment of inertia about y, that is 188.79 times 10 to the power of 6. So substitute nato, wala pa di ay. Sorry. Dimension sa problem nga ano daw naaday bracing 4 meters gikan sa top. Since 10 meters ang length, di ba 10 meters man ang length sa tong column. Ang mabilin sa baba 6 meters. Again, nagbutang daw og support 4 meters from the top of the column. So gikan sa taas sa column here, down sa 4, down tag 4, kay naadara ang bracing, naay support na. Again, pag naay bracing, putlon nato. Sa top, again, gi-mention sa problem nga pin support siya. Pin support. Then sa bottom, gi-mention nga fixed support. Again, pag mag-cut ganita, pila gani ang unsa gatong i-consider nga support? I-consider nato siya og pinned. Again, pag magputol, i-consider nato siya og pinned. Okay? So, dani nga portion, unahon sa nato ni si top nga portion. Na natog kuha ang iyahang effective slenderness ratio. Again, for the upper 4 meters. Okay, mo niya ha. Since pin man ang support, di ba, sa terminal point aning upper 4 meters, so mo na iyahang K dari 1.0. Then iyahang length 4,000 mm. Again, sa moment of inertia, same lang, no? Mo na itong na-solve sa about y. Substitute, makakuha taog
41.12 sa upper 4 meters. Pero napay lower nga 4 meters. Ay 6 meters. Lower nga 6 meters. Apil na solban gyapon nato og slenderness, effective slenderness ratio. For the lower 4 meter, or gyapon, but this time ang atong effective length factor 0.7 kay sa bottom nga 6 meters ang support kay fix. Sa taas din niya kay pin, fix and pin connection. Yang effective length factor ana kay 0.7. Tapos iyang height pod ma-change kay 6 meters na itong i-consider. Same lang ang moment of inertia, same lang po itong area. Answer is 43.17. Naiduha ta ka answer no. 41.12, 43.17. Para sa effective slenderness ratio about y, unsa tong gamiton? Dapat mas dako. Use larger value for critical. So sa about y nga buckling, ang effective slenderness ratio kay 43.17 kay siya ang mas dako nga value. Okay? Next, determine dayon the allowable axial stress. Okay, allowable na pod nga axial stress. So asa na sad ta magsalig-ana kang NECP allowable compressive stress nga code. Okay. Same ra gyapon ang step, balik-balik lang. First, determine nato ang critical effective slenderness ratio. By the way, ang critical nga effective slenderness ratio kay katong about sa X. Balikan nato ha. Balikan sa nato. About sa Y, ang critical nga effective slenderness ratio kay 43.17. About X, balik sa nato, sorry. About X, 52.72. Asang mas dako, 43 or 52? Syempre, kining 52. So, pag-solve nato sa allowable compressive stress, atong gamiton, katong mas dako nga value, critical. So, again, atong critical nga effective slenderness ratio kay 52.72. That is coming from the buckling about x-axis. So, i-compare din nato ang atong critical effective slenderness ratio sa atong compression index. Okay? Again, compression index sa formula kay square root of 2 pi squared times E over Fy. Substitute natong values. Square root of 2 pi squared times 200,000 megapascal over 248 megapascal given atong Fy. Ang atong compression index is 126.17. So tan-awon din nato asa siya nga case. Di ba? Mo ni siya pag KL over R is less than CC or compression index, ma-consider nato siya as short column, which is the case here. Atong CC mas dako kaysa sa ato ang critical effective slenderness ratio. Therefore, siya kay short column. Mag-solve na rin taog allowable axial stress under sa short column. Okay? Pero sa short column, kailangan pa ta mag-solve og factor of safety. Di ba? Gihatag na sa yung handout. Solve sa taog Fs. Maning formula sa inyuhang Fs. Taas kayo. Substitute lang. 5 over 3 plus 3/8 times the quantity of KL over R. Mo na imong critical effective slenderness ratio which is equal to 52.72. Over CC, nasolve na nato na 126.17. Minus 1 over 8 times the cubic quantity of 52.72 over 126.16. Again, mora ning kining 52.72, mora ni imuhang critical effective slenderness ratio. Then kining sa denominator, kining 126.16, mora na ang imuhang compression index. So makuha na tong factor of safety equal to 1.81. Then proceed na rin ta sa iyahang allowable compressive stress. Maning formula sa allowable compressive stress under short column nga classification. Substitute nato tanan 1 minus again kini KL over R critical effective slenderness ratio that is 52.17 nato lang dayong E squared over 2 CC again atong CC kay 126.17 na solve na nato no. Squared lang nato. Times Fy given na raw 248 megapascal. Then divided by Fs
bago lang nato na solve, which is equal to 1.81. So the allowable compressive stress sa tong column kay 125 megapascal. Now, trivia, di ba sa short column nag-solve taog factor of safety? No, nasa factor of safety ang short column 1.81. Pangutana kang long column napud by factor of safety? Yes, si long column napud siya factor of safety. Ang factor of safety ni long column kay 23/12. Again, ang factor of safety ni long column is 23/12. Patanawon ta mo ha, kini siya. Nara kang long column, oh. Di ba mo ning formula kang long column? Allowable ni long column, di ba? Mao man ni pag long column. Nara, oh, mo ni yung factor of safety. Mo ni yung factor of safety. Inverse lang ani. May mo siya og 23/12. Okay? Again, factor of safety ni long column 23/12. Balihon lang ni siya. Okay? So we're done with we're done with the compressive stress nga to nga topic. Actually guys, I mean compression member na to nga topic. Actually no nga napo ko yung mga examples ani sa tong compression member. Kaso wala na ko siya gi-appeal dani for the reason nga makulang ta sa time kay napatay interaction value nga topic. Pero mag-send ko og ani akong isend nga PowerPoint dili kini but katong original nako in which napay other examples adto ako lang gitangtang. So again, akong isend nga PPT sa inyo is katong PPT nga original katong dagan pa examples ani, okay? Anyway, kini lang sa tong i-discuss sa compression member nga topics, kini lang sang upat. But again, isend nako tong original nako nga PPT. And so I hope no napamudana. So napadjay mudana. Okay. So mag-proceed sa dayon ta sa interaction nato nga formula. So interaction formula, sorry. Okay, nanata sa interaction formula. For the interaction formula, more na itong i-discuss. Well, interaction formula lang gid siya. So interaction formula. Okay. Sa interaction formula, bale, mo na ni siyang cases in which maka-experience ang atuang member o combination na siya'y axial stress, napud siya'y bending stress. Di ba remember, akong gi-emphasize ka ganina sa compression member, sa topic na to nga compression member. Nga dadto, atong gi-define ang compression member as a member nga nag-resist og axial loading. Di ba? Axial lang gid ang load. Again, ang load kay axial lang. Dani, dili na siya axial. Kay naka-cause naman po siya og bending stress. Diba? Duwa na siya kabuok. Yang gina-resist nga forces. Nai-axial na pag siya bending stress. No? Mani siya. Combined axial loading and combined axial and bending stress occurs when a structural member experiences both axial loading. So naka-experience siya either compression or tension. Either axial compression or axial tension. And bending loading pod sa iyaha. Okay? Since duwa man siya ka-stresses, dapat pangitaon na to ang iyahang combined effect. Okay? Kaya duwa man siya ka-stresses, dapat as engineers, dapat po nato i-consider ang effect sa duwa ka stresses. Mo na siyang importance ni interaction formula. So sa interaction formula, mo na siyang ginagamit nato para ma-assess nato kung safe ba ang atuang member once mag-resist siya both axial and bending stresses. Okay? And through sa interaction formula, no, makita nato ang limit, no? Makita nato if safe ba ang atuang design, mo na siya. So mo ni siyang general nga interaction formula. General ni siya, no?
pero nasa code nga mas dagan pa og lain nga formulas. So mo lang gini siyang general, inana siya pagsabot guys. Dapat daw kini siya nga mga values here nasa left hand sa tong equation kini. Dapat daw kung imo na silang isum together kining terms, kining tulo ka terms, dapat daw less than na siya or equal to 1.0. Now unsa di ay kung mula pa siya og 1.0? Pag mula pa siya og 1.0, that means dili safe ang ato ang design. Okay? So mo na siyang purpose gyud sa interaction formula to assess if safe ba ang atong design or safe ba atong member no against the combined effect of axial and bending stress. And so, mo ni siya ang interaction formula. Mo na siya nasa inyong handout. So, question, sir, memorizan ba ni? Dili na siya memorizan na kay ginagiven man, ginahatag ni siya nga code sa board exam. Same gyapon sa flexural atong allowable bending stress. Example lang yun sa compressive stress kay it could be nga dili ihatag. Depende sa mood sa ato ang examiner. So, kini siya, ihatag man ni siya. Ang importante lang is kabalo mo og gamit. And so, proceed na ta sa atong sample problems. For sample number 1, a simple beam 4.5 meters in span carries a concentrated load of 300 kilonewton at its midspan and is subjected to an axial tensile force of 250 kilonewton. 3 sections are being considered as follows, with their corresponding properties relevant to this problem. Assume 836 steel. Determine the following. So, isolve na nato ang lowest axial tensile stress. Letter B, lowest maximum bending stress. Letter C, kay safe and economical section if F sub T or the allowable tensile stress is equal to 0.6 Fy, and then ang F sub B or allowable bending stress kay 0.66 Fy. Okay. So now that a beam, it is simply supported with the length of 4.5 meters and siya load sa midspan with a magnitude of 300 kilonewton. And then, napod siya load, no? Which is perpendicular sa yung cross-section nga 250 kilonewton. So, kini si 250 kilonewton, gimension sa problem nga tensile load siya. Axial tensile siya. So, pasabot, away siya sa tuang member ang direction sa iyahang load. And, gi-apply siya sa perpendicular sa tong cross-section and axially loaded siya. Okay? So, kini siya, so basically, no, atong pagsabot ani, kining si 250, unsa man iyang i-cause ani nga stress. Maka-cause siya og axial tensile stress. How about kini si 300 kilonewton? Unsa iyang ma-cause? Since kini siya, di ba, kay transverse loading or perpendicular loading sa ato ang span, unsa iyang i-cause? Di ba ako nag-explain sa flexural member, maka-cause siya og bending. So kini si 300 kilonewton, maka-cause siya og bending stress or flexural stress. Again, kanila si 250 kilonewton, maka-cause siya og axial tensile stress. Okay, so di ba duha ka stresses ang gakahitabo o gaka-experience sa beam. Anyway, gitagaan na tagtulo ka sections. Ang pinakauna nga gipangutana kay lowest axial tensile stress. Pinakagamay daw og tensile stress. Okay? Unsa day formula sa kuan? Axial tensile stress. Di ba force over area na? So force over area. Since axial tensile stress, kinsa atong gamiton nga load? Si 300 or si 250? Kinsa man sa ila duha maka-cause again og axial tensile stress. Di ba si 250? Substitute lang nato unaon sa nato si section 24 by 55. Kay tulo man ni ka sections, no, pangitaon daw nato asa na nga sections ang gamay og axial tensile stress. Now nato si 24 by 55. Okay, nara. F sub T is equal to force 250,000 Newton. Ako lang siyang gi-convert to Newton, no? Kaya ang given kay 250 kilonewton man. So times 1,000 lang, ma-convert nato siya into Newton.
over area, pilang area dahil sa itong 24 by 55, narao? 0.010, actually m squared ni ha, wala ni naka-mm, m squared ni siya, na mali lang ko dari sa table, m squared ni. So ato din, since naka m squared siya, again, dapat ni m squared ni, dili ni sorry, m squared ni. So i-convert nato ni siya into squared. So kung imo nang kining si 0.10 m squared, i-convert mo to squared, mo ni siya 10,000 squared. Okay, convert lang nato na siya ha. So yung axial tensile stress for sa 24 by 55 nga section is 25 megapascal. Next, sa 21 by 62 nga section, mara gyapon, kining 0.012 m squared, i-convert lang nato to squared. Then again, same lang ang loading, 250,000 Newton. Answer is 20.83 megapascal. Ang last nga section, 21 by 68. So ang na-change lang gyapon ng area, no? Si 0.013, i-convert lang nato to squared. I mean, si 0.013 m squared, i-convert lang nato to squared. Muna siyang 13,000. So ang answer, 19.23 megapascal. So ang gipangutana, no? Lowest axial tensile stress. So kinsay pinakagamay og axial tensile stress? Answer is 19.23 megapascal. Kaya siya may pinakagamay og axial tensile stress. So next, proceed na kang lowest maximum bending stress. Okay? Kinsa day pinakagamay og maximum bending stress. So individually, kining tulo ka section individually na sila'y own nila nga maximum bending stress, na sila individual nila nga maximum bending stress. Ang gipangutana sa letter B, among sa mga maximum bending stress nila, kinsa may pinakagamay. Okay? So mora na siya. O di ba formula mora ni basta bending stress, moment times C. Again, si C is mo na siyang farthest distance sa farthest fiber gikan sa neutral axis. Then I, syempre, moment of inertia. Oh, kuhaan sa nato si M-max. Oh, nganong PL over 4 man. Diba sa flexural member, gitagaan tamog mga derived formulas for common loading. O sumoni siya ang formula. Pag ang support nato kay pag ang beam nato kay simply supported, tapos ang load din kay sorry, applied at midspan, so kung magkuha kag maximum moment, ang formula lang kay PL over 4. Therefore, substitute lang nato 300, no? 300 man atong P, kini siya. Again, kini atong gamiton nga P ha, kay siya man ang mag-cause sa tuwa og bending, dili man si 250. Times length, which is 4.5, then over 4, makuha na to ang maximum moment nga 337.5 kilonewton meter. Unahan na to si 24 by 55. Sa maximum bending stress ni 24 by 55, so ang moment, again, nasolve na nato, no? 337.5 times 10 to the power of 6 times C. Since wide flange section man ni siya, ang C, D over 2 lang iyang formula. Again, ang value ni C kay D over 2 basta wide flange section. That is why mo ni 598 over 2. Tapos ang moment of inertia, sorry guys, kini na pod, dapat ni siya naka dapat ni siya kining sa table, m to the power ni siya of 4. Okay? M to the power of 4. Wala ni siya naka mm. So kining 0.000558, i-convert sa nato na siya to mm4. So mao ni siya 558 times 10 to the power of 6. Okay? So makuha na nato ang maximum bending stress ni 24 by 55. Mao ni yahang maximum bending stress. Si 21 by 62, mora ni ang na-change lang kay ang C, because ang depth man ni 21 by 62 kay 533. Again, i-divide lang nato na og 2 para ma-solve nato si C. And then, ihading moment of inertia, no? Kini siya, i-convert lang nato ni siya to mm to the power of 4. Si 21 by 62, iyang maximum bending stress kay 162.35. Then last nga section is
Sorry. 21 by 68 niya, din 24 by 55. So last nga section, 21 by 68. So ang ma-change lang again is ang value ni C. So depth over 2. So 537 over 2. Then again, ang moment of inertia, gi-convert lang nako ni 2 mm to the power of 4. So makuha na to ang maximum bending stress ni 21 by 68. Again ha, 21 by 68 ni siya. Sorry, typo lang. 21 by 68. So yung maximum bending stress is 147.11. So tanaw na to ang lowest dayon nga maximum bending stress. So answer is 147.11 megapascal. Last question sa sample 1. Di ba mo nito na nga solve sa 24 by 55 iyang axial tensile stress kay 25 megapascal. Iya da yung bending stress kay 180.85. Si 21 by 68 mo po niya ang axial tensile stress kay 19.23. Iyang bending stress kay 147.11. Si 21 by 62 mo po niya 20.83. Iyang axial tensile stress din iyang bending stress kay 162.35 megapascal. Solve na nato ang safe and economical section if f sub t is equal to 0.6 Fy and the allowable bending stress is 0.66 Fy. Again, if two stresses act simultaneously on the material, we need to use axial and bending formula or the interaction formula. Di ba guys, kung tanawan na ninyo ang inyong code, na-separate ang category ni axial, na-separate na ang category. Na kay axial tension and bending, napod kay axial compression and bending. Again, na-separate na ang interaction formula into two. Na kay axial tension and bending, napod kay axial compression and bending. Since ang atong gisolve, di ba, kay F sub T, that is in tension. So ato pong gamiton nga code is katupong axial tension and bending. So, di ba ang formula sa axial tension and bending, mao lang ni iyahang formula. Right? So, substitute lang nato na. Anyway, solve sa nato ni CF sub T or allowable tensile stress. That is equal to 0.6 Fy na rao. 0.6 Fy. So, 0.6 times Fy nato nga 248 megapascal, makuha na tong allowable axial tensile stress nga 148.8. Then, ang ato dayong allowable bending stress, nga nang about X man ni, libot nga natog about X. Di ba na about Y? No? Na about Y, napoy about X. Okay? Duwa siya kabuok. Pero nga nang about X naman natong isolve. Kaya wala man po tayo FBY, wala man po tayo bending stress about Y. So, kung 0 ni Danny, tanawa kung 0 ni Danny, 0 divided by something, 0 ra ni. So, dali na ta focus. Kinirang first two terms. Okay? Kay ang naraman sa tuwa kay FBX or bending stress about X. So now na to si 24 by 55. Substitute. Iyahang tensile stress, di ba, kay 25? Nara, 25. Ang allowable dahil nga axial tensile stress is 148. Nara. Plus, iyahada yung bending stress about X is 180.85. Iyada yung allowable bending stress about X is 163.68. Para makaingon ta nga safe and economical or balag safe lang, makaingon tag safe, dapat less than 1.0 siya. Wala siya less than 1.0. So, dili safe si 24 by 55. Proceed ta kang next section. 21 by 62. Same lang, substitute lang nato, no? Nara si 21 by 62. Yang allowable tensile stress kay 20.83, din ang allowable kay 148.8 plus allowable bending 162.35. Ang yung bending stress is 162.35, then over the allowable 163.68. Answer is 1.132. Dili gyapon siya less than 1.0. Si 21 by 62 unsafe gyapon siya nga section. Last section, 21 by 68. Substitute lang, 19.23 over allowable nga 148.8
plus iyang bending stress nga 147.11 over allowable bending stress nga 163.68. Answer 1.028. Wala gyapon siya, no? Unsafe gyapon siya kay nilapas gyapon siya og 0. Sabot walay unsafe sa tuang mga sections. And that's all right. So theoretical pa man sad ni. As long as nakabalo mo og tan-aw nga sila day tulo ka sections, unsafe day siya sa pag mag-act na ang stresses simultaneously. Okay? Pag mag-act na ang bending and axial stress. So unsafe siya. Extend sa tagamay guys ha. Nakapay example. Okay. So a steel column, I guess last example man guro ni. Anyway, a steel column carries an axial compressive load of 200 kilonewton. A moment of 50 kilonewton at the top and a moment of 25 kilonewton at the bottom. The two moments are in opposite direction and applied about the x-axis. The steel section has the following properties. O mo din yung mga properties sa tuwang steel section. So mo na itong ipang solve. Letter A, compressive stress, no? If axial load only existed. So unsa daw ang compressive stress kung axial load lang ang nag-exist. There's walay other loads nang exist. Letter B, bending stress pod if bending moment alone lang ang nag-exist. Siya lang ang nag-exist. Letter C, allowable compressive stress using NACP. And letter D, interaction value using the interaction formula. So, dali ni guys, gabay lang yun. So, maning story natay steel column. Na daw siya compressive load applied 200 kilonewton. So, ang arrow padulong sa cross-section because giingon dani nga compressive load. Again, pag compressive load into, okay, into the cross-section, padulong sa cross-section. So, 200 kilonewton. Tapos, na daw siya sa bottom, no? Na daw siya 25 kilonewton meter nga moment. Sa top pod na siya 50 kilonewton nga moment. And these two moments are in opposite direction. So, kini siya, going siya counterclockwise, kini si 50 kilonewton. Kina din si 25 kilonewton going clockwise. Again, si 50 counter, si 25 clockwise. So, opposite ang ilahang direction. So, letter A, solve do nato ang compressive stress if axial load only existed. So, ayun na kayo. Solve nato ang compressive stress, no? Given nga ang nag-exist lang daw nga load kay kini lang si 200 kilonewton. So, ayun na kayo. Force over area lang. Pila tong force? Okay. 200,000 Newton. Or 200 kilonewton, gi-convert lang nato Newton, gi-times na nato 1,000. So, mo nang nahimo siya og 200,000 Newton. Over area given 13,000 mm squared. So, masolve na ang compressive stress 15.38 megapascal. Letter B, bending stress if bending moment alone existed. O, kung ang nag-exist lang pod kay bending moment, solve na to ang bending stress. O, diba? Formula sa bending stress, mo manino, Mmax times C over I. Pero, pwede pod siya, Mmax over section modulus. O, ang pangutana, asa gani ang governing, mas governing sila duha? Like for example, gihatag silang duha, gihatag si section modulus, gihatag si moment of inertia. Okay, sa ganitong gamiton, again, ang mas governing is section modulus. So, kini atong gamiton. Okay, section modulus. So, nanatay section modulus, no? Gihatag na, no? 1,200 na raw. 1,200 times 10 to the power of 3. Ang ato na lang kailangan kay C, moment or maximum moment. Pangutana, na duha ka moment, no? Na 25, napoy 50, right? Na duha ka moment. Sa tong buhaton, i-add ba nato ang duha ka moments? I-minus ba nato sila kay lahi ilahang sign or lahi ilang direction? Or magpili tag kinsa ang pinakadako or ang mas dako? Answer is, pilion nato ang
kinsay mas dako. Okay? So ang mas dako man kay si 50 kilonewton meter, so siya ang atong pilion. Okay? Again ha, pag naiduwa ka moments, dili i-add, dili i-minus. But pilion na to ang mas dako og value. So that is why atong gikuha kay si 50 kilonewton meter. So ako lang siya gi-times og times 10 to the power of 6. To the power of 6 na siya ha. Para yung unit kay man Newton mm. So divided by the section modulus nga 1,200 times 10 to the power of 3, makuha na to ang bending stress as 41.67. Letter C. Okay. Allowable compressive stress using NECP. O inani ni siya guys. Di ba sa interaction formula, sa mga formulas dana sa interaction value, di ba sa denominator na yung mga allowable, no? Kailangan tag-allowable tensile stress, kailangan tag-allowable compressive stress, kailangan tag-allowable bending stress, di ba? Pag kana gani sila tulo, dili ihatag, magamit gyud ta og NECP. Di ba? Kabalo naman tagkuha og mga allowable. So mo na siya, magkuha tag mga allowable nila. If and only if dili sila ihatag. So like for example, kini no, gipasolve ta og allowable compressive stress using NECP. Okay? Kaya again, preparation ni siya para sa question letter D nga mag-solve ta og interaction value. But anyway, solve sa nato ang allowable compressive stress using NECP. So mara itong gibuhat no. Again, kuha na to ang critical effective slenderness ratio. Diba kay naka pin end man siya? Ay guys, diba wala gi-mention no nga pin end ang iyahang mga terminal points. Pag sa board exam, wala gani nag-mention og terminal point sa column, wala gi-specify if unsay mga support sa column or restraint niya. Okay, ang default guys, assume nga pin ang iyahang mga end support. That is why ang atong K dari nga gigamit kay 1.0. Kaya again, i-assume nato siya nga pin support basta wala gi-mention ang iyahang nature sa support. So times na nato sa length nga 3,600 over 94. Nganong 94 man ang atong R critical. Ang R critical gani mo na siya ang lesser value. Again, basta na-confuse sa effective slenderness ratio, ginakuha nato ang critical value katong pinakadako nga value. Pero kini lang si R critical para makaproduce ta og dako nga value, dapat gamay ang atong denominator, di ba? Para makaproduce ta og critical slenderness ratio, di ba mamaning critical slenderness ratio kini? Para di ba makakuha tag dako nga answer ani, makakuha tag critical, dapat ang atong denominator gamay value, di ba? Gets? So dapat gamay og value ang ato ang denominator para makuha nato ang critical or dako nga value sa atong effective slenderness ratio. So that is why among sa duha ka radius of gyration, natay 109, naputay 94, atong pilion si 94 because si 94 makakuha ta na og mas dako or makuha na to ang critical nga effective slenderness ratio. So atong critical effective slenderness ratio kay si 38.30. Then compare din nato siya diba sa to ang compression index. O, compression index, substitute na to ang mga given, 2 pi squared times 200,000 megapascal over 248 megapascal ang Fy. O na raw given si Fy, 248. So atong CC kay 126.17. Compare din nato, since ang atong critical effective slenderness ratio kay less than sa atong compression index nga CC, therefore mabilong siya sa short column. Okay, pag mabilong sa short column, kuhaon sa nato ang factor of safety, of which ang formula sa factor of safety kay kini. Okay? Substitute na to ang mga given. So 5 over 3 plus 38 times the quantity. Sa numerator, mora man ni ang critical effective slenderness ratio. Na-solve na nato na, which is equal to 38.30
over cc 126.17 minus 1 over 8 times critical effective slenderness ratio na to nga 38.30 over cc na to nga 126.17 cube dayon. So makuha na to ang factor of safety equal to 1.78. Then ang allowable nga formula basta short column mao ni 1 minus critical effective slenderness ratio squared over 2cc squared times sa quantity Fy over Fs. Substitute ang given. 1 minus 38.30 squared. Again, mo ni siya itong effective slenderness ratio, critical effective slenderness ratio over 2 times cc nga 126.17 squared times Fy 248 over a factor of safety 1.78. So makuha na itong allowable compressive stress as 132.91. Again, last na nga question. Last question. Interaction value using interaction formula. First, determine nato no whether axial compression siya or axial tension and bending. Tanaw lang nato ang nature sa loading. Masay nature sa loading. Tension ni compression kining 200 kilonewton. O di ba compression siya. So pasabot asa siya mabilong. Mabilong siya sa axial compression and bending. So mabilong siya sa axial compression and bending. Again, ma-determine nato siya no based lang gid sa given applied load. Since ang given applied load kay compressive man in nature, so ato pong classification na siya under axial compression and bending. For step number 2, di ba sa axial compression dagan kay formulas sa axial compression and bending dagan kay siya formulas no compared sa axial tension and bending. So mo siya ang process pag mabilong ta sa axial compression and bending. Solve sa nato si Fa over the allowable F sub A and classify its case accordingly. Okay. Mo ni siya, guys. Mabutang siya sa kang case A kung si imong actual man si gamay nga F. Imong actual nga compressive stress over sa imong allowable compressive stress is less than or equal to 0.15. May mo siya case B if imong Fa over the allowable ni mga compressive stress is greater than 0.15. So ato siyang i-classify. Di ba ang imong Fa or actual ni mga compressive stress na solve na nato ganina sa question A, that is equal to 15.38. Ang allowable dayon is 132.91. Na-solve gyapon nato na sa question C katong nag-solve tag allowable compressive stress. So yung answer ani kay 0.116. So asa siya nabilong? Nabilong siya kang case A. So pag mabilong siya sa case A, tanaw lang din nimo ang iyang interaction formula. Di ba mo rin yung formula sa case A? Substitute lang nimo. So 15.38 mo ning F sub A nga gamay over allowable nga compressive stress which is 132.91 plus ang imuhang bending stress nga actual about x is 41.67. Di ba gi-mention no nga about x ang moment na the two moments are in opposite direction and applied about the x-axis. So gi-apply siya about x-axis. Therefore, dari pud siya sa FB sub x. Moment siya or bending stress siya sa imuhang x-axis. Nabatay bending stress sa y, di ba wala may dimension dana no nga natay moment about y. So wala po tay bending stress about y, so ma-eliminate rin siya kini nga term. Anyway, so sa FBX 41.67 over allowable bending stress no which is given na FBX is equal to FBY equal to 148 megapascal. Substitute natin ng values
0.40. So ma-conclude nato nga safe ang atoang section. Actually guys, napay suppose sample number 3 pero gabiin na manggid kayo. So kamo na lang lantaw ani ha. Kini siya pod nga example nani ni siya. Katong example kanang sample number 3 nga dili na nato maapas og discuss tonight. Part gyapon siya sa axial compression and bending. Pero mabutang siya sa case B. Di ba kining case A, sayo na lang case A, no? Dali lang process sa case A. Kaya isa ra ang formula sa case A. Pero pag mabilong siya sa case B, taas og process, mao na ang sample number 3. So kamo na lang tan-aw, masubay ra po na kagibot nga man ako na siya mga steps. So I guess that would be all for tonight. So magpasa lang ko aning PPT. Tapos kini siya nga PPT guys, gitanggalan gyapon ako ni siya sample problems. Dagat naman ni siya other sample problems kining sa interaction formula nga topic. So isend lang gyapon nako tong original nako nga PPT nga napay mga sample problems para ma-review ninyo ang uban sample problems mas studyhan ninyo. Kaya again natay time constraint, dili gyud ako ma-discuss tanan problems kay gamay ra og time. So mao to siya. Na po may questions? Sir, allowed me mag-use CP specifications or codes sa assessment po. Yes, nag-ingon ako sila nga mag-include og printed copy sa code sa NSCP during sa assessment. Oy, by the way guys, ayun niyo sayangi ang kanang mag-take og assessment kay libre ba ang papel bitaw. Ayo pag-take gid mo og assessment regardless pila yung makuha ang score. Kay actually may mo siya niyog training ground. Kay kung example karon pa lang gani magtinapula na mo og solve, how much more during sa board exam nga magatubang na mo perminti og mga ipang solve nga problem. So dapat i-train na ninyo inyong mind karon. Mag-mind setting na mo nga in the coming review time, dagan kay mo ipang solve nga problems. Ang goal ra gid para mo pasar bitaw kay dili magtinapulan. Dagan kay kog kaila no nga dili man sa pang bash no, pero dagan kog kaila nga kaning mga bright gid bitaw pero nganong maglisod sa board exam kay basically makita nimo sa ilaha nga ang uban pariwara mga inana bitaw. Actually guys, nara gid na sa inyo kung magkugi magpamaayo og mag-invest gid mo sa inyong time. Ayaw ninyo sayangi ang opportunity nga namoy inani nga review because at least bitaw pag abot ninyo sa inyong board kaning sa inyong review center bitaw kay dili mo maparehas sa amoa sa mo magid nga time pag sulod na mo review center ang nahitabo dili na siya review, more like pag sulod na mo kay more siya literal nga klase because ang uban topics kay new sa amoa like makuratan ni. So kung new sa inyo ang topics mas maka-invest mo taas nga time para mag-study ana, whereas kung karon pa lang na namoy understanding ana nga topic balag dili kay lahom para pag abot sa review center dili mo ma-shock ay nagian na namo na siya. Ang kulang na lang siguro mag-answer pa kog dugang para mas masabtan ako na siya nga topic. So again guys, karong Saturday na napud tay assessment. Ayaw ninyo sayangi kay kana bitaw mga sample problems nga mong ginapanghatag gikan na sa board exam ang uban. Ang uban din ana amo lang din ginapang-ilisan o given or ang uban ginailisa lang namo ang problem pero ang thought gikan gina siya sa board exam. So kung dagmay kay yung kuha, ayog kabalaka. Kay dili man na siya mao ang end of it all. 'Di ba? Dili pa na siya mao ang end gid sa tanan. At least nag-show up ka, no? What matters the most is you show up. Kay mo man na siyang starting point, no? Dara jud matest ang inyong attitude. Bisag unsa ka bright kung tapulan ka, dili gid ka kapasar sa board exam, I swear. Unless worthy kay ka. Study gid ka, answer gid ka. So mo na siya no akong masuggest sa inyo again na assessment sa Friday pag-register na mo sa form kay so far 45 pa ang
45 pa ang nag-register, 45 pa ang nag-respond nga mutunga sa assessment. And I guess kaganina no ni abot tag 138 sa Meet. So I am encouraging everyone nga mag-take gyud regardless sa inyong score, no? Pag-take jud mo, mora gina siya. Ayun la. Hi sir. Yes, wala sa appeal ang bearing plates. Importante nga mas actually guys, ang bearing plate kas pa man ginagawa sa board exam. So basta by prioritization, giuna ginako, di ba walay flexural member? Ay walay flexural member di ba sa tong course? I mean sa tong week karon, wala dapat suppose ang topic nga flexural member, pero ako gina siyang gi-appeal because per me gina siya gagawa sa board exam, or di naman per me pero compare sa bearing plate, mas siya gid ang gagawas. So basta by prioritization, gi-appeal gina akong flexural member, of course ang compression member, and then ang interaction value. Kana gid siya ang pinaka-importante. Any more questions? Wait tataman 9:24. Basta na pa'y questions ga-type pa. Basta again guys, pag-register gid mo sa sa assessment. Pag show up gid mo. Mora gid na siyang kailangan sa inyo pag show up mo. I guess wala naging question. So mag-send ra kog PowerPoint sa GC. So katong wala na question, ang pwede na mag-leave.